Nagbukas ang pelikula sa sulat na nagbabalik-tanaw sa pagbagsak ng sangkatauhan pagkatapos ng pagkalat ng matinding virus na nag-alis sa kakayahan ng tao na magsalita at mag-isip. Pagkatapos ng magulong pamumuhay sa pagitan ng mga tao at unggoy, ang mga unggoy ay unti-unting naging mas mataas na nilalang kesa sa mga tao. Ang unggoy na si Caesar ay nakatulong sa kaligtasan at malakas na pagtaas ng mga unggoy. Si Caesar ay malawak na iginagalang at kinikilala bilang pinuno ng lahat ng angkan ng mga unggoy. Sa kabila ng kanilang mga paghihirap sa sangkatauhan, naniniwala siya na ang mga tao at unggoy ay maaari at dapat na mamuhay ng magkasama dahil siya mismo ay pinalaki ng mga tao. Gayunpaman, ang unang eksena ay nagpapakita na ang mabait na pinunong ito ng mga unggoy ay patay na, at ang kanyang libing ay dinaluhan ng malaking pagtitipon. Ang kanyang angkan ay naglagay ng mga bulaklak sa kanyang ulo bago sinindihan ng apoy at pinarangalan ng mga unggoy ang kanilang pumanaw na pinuno. Pagkalipas ng mga siglo, ang mga unggoy ay bumuo ng magkakahiwalay na angkan sa buong lupain. Ang isa sa mga angkan ay itinatag malapit sa mga guho ng Los Angeles at naging kapansin-pansin sa pagbuo ng magandang ugnayan sa mga agila at pagsali sa mga falconry practice na tinatawag na Eagle Clan. 3 batang chimpanzee ng angkan, sina Noah, Suna, at Anaya, ay kasalukuyang naghahanda para sa kanilang paparating na seremonya ng edad na kinabibilangan ng pagkolekta ng mga itlog ng agila. Lumabas sila upang maghanap para sa ritual ng pagsasama-sama dahil ang kanilang angkan ay nagsasanay ng mga agila upang tumulong sa mga gawain. Sa malapit na bangin, madaling nakahanap ang 3 ng pugad ng agila na may 3 itlog. Gayunpaman, ang batas ng angkan ay dapat mag-iwan sa pugad ng kahit isang itlog upang hindi matroma ang inang ibon. Nakuha ni Suna at Anaya ang kanilang mga itlog at napako ang tingin ni Noah sa isang pugad sa mas mataas na bangin. Gamit ang malikhaing taktika at ang kanyang lakas, umakyat si Noah sa pinakamataas na pugad. Doon, nakuha niya ang isang itlog bago pa siya mahampas ng inang agila na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa kabutihang palad, nagawang kumapit ni Noah sa gilid ng isang lumang gusali na labis na ikinagaan ng loob ng kanyang mga kaibigan. Pagkababa ng 3, bumalik sila sa kanilang mga kabayo na itinali nila malapit sa isang puno, ngunit napansin ni Noah na nawawala ang kanyang kumot sa kabayo. Bigla silang nakarinig ng yabag mula sa malapit at nagsimulang mag-usap ang 3 unggoy sa pamamagitan ng sign language. Binato ni Anaya ng bato ang kalapit na damuhan at may nagmamadaling umalis sa lugar. Ang 3 batang unggoy ay nagmamadaling sinundan ang misteryosong figura bago ito makalayo. Ngunit hindi nagtagal, sila ay tumigil habang ang figura ay tila nawala sa ilalim ng madilim na lagusan. Napagtanto ng grupo na ang kumot ni Noah ay nakasabit sa palumpong malapit sa pasukan ng lagusan. Dahan-dahan silang pumunta sa direksyong iyon, ngunit hindi nagtagal ay naamoy ni Anaya ang amoy ng tao, na kilala ng mga unggoy bilang echoes. Natakot sila dito, kaya agad silang bumalik sa kanilang mga kabayo at nagmamadaling lumayo. Bumalik ang 3 sa kanilang nayon, kung saan kaagad na binati ni Noah ang kanyang ina, si Dar. Napag-alaman na si Dar ang nagturo sa kanya at sa mga kaibigan niya ng sign language. Hinimok niya siya na makipagkita sa kanyang ama, ang pinuno ng Eagle Clan at master ng mga ibon, si Koro. Sinubukan ni Noah na baguhin ang usapan sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa pamingwit at halatang natatakot siya sa kanyang ama. Gayunpaman, nakarating siya sa bahay ng mga ibon, kung saan sinusuri ni Koro ang mga pugad para sa mga agila ng nayon. Sa una, nakipag-usap si Koro sa kanyang anak tungkol sa paparating na ritual na magaganap sa susunod na araw, ngunit bigla siyang huminto nang makaamoy siya ng hindi pamilyar na amoy sa kumot ni Noah. Ang punong unggoy ay mabilis na napagtanto na ito ay amoy ng isang echoes at tinanong ang kanyang anak kung siya ay lumampas sa Valley of the Shadow. Nangako ang natatakot na si Noah na hindi niya yun ginawa at nagpa siya si Koro na hayaan ito sa ngayon. Ngunit binalaan niya ang batang unggoy na ang echoes ay walang dinadala kundi gulo. Pagkatapos ay kinuha ni Koro ang kumot at ipinakita ito sa mga nakatatanda ng angkan na tila nag-aalala sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Nang gabing iyon, narinig ni Noah ang isang ingay at natagpuan niya ang parehong taong babae mula kanina. Itinulak siya nito sa dibdib at aksidenteng nabasag ang itlog na itinatago niya sa kanyang sako bago tumakas. Kung wala ang itlog ng agila, hindi na magaganap ang bonding ceremony. Pagkatapos ay mabilis niyang ipinaalam sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pangyayaring ito. Habang sina Suna at Anaya ay handang ipagliban ang kanilang ritual, tumanggi si Noah na gawin ito at lumabas upang maghanap ng isa pang itlog.
Gayunpaman, tila nagbabadya ang masamang mangyayari nang makita niya sa daan ang katawan ng isang unggoy. Di nagtagal, nakatagpo niya ang isang miyembro ng kanyang angkan na may kutsilyo sa likod. Sinabihan siya ng unggoy na magtago, na sinunod naman ni Noah. Pagkatapos, biglang dumating sa pinangyarihan ng grupo ng mga unggoy na may maskara. Sila ay pangkat ng mga ngaso na kabilang sa Coastal Clan na pinamumunuan ng mabangis na bakulaw na nagngangalang Silva. Nahanap ng isa sa mga miyembro ang kumot ni Noah na naglalaman ng amoy ng tao. Lumalabas na tinutugis ng grupong ito ang tao na nakita ni Noah kanina sa kanyang nayon. Sa kasamaang palad, nahanap din ni Silva ang kabayo ni Noah at hinampas ito para tumakbo pabalik at akayin sila sa nayon. Pagbalik ni Noah, sinalubong siya ng nakakagulat na tanawin. Nasusunog ang buong nayon. Ang mga unggoy na nakamaskara ay nagpapaikot-ikot sa mga miyembro ng angkan gamit ang mga kakaibang armas na may mga kuryente sa dulo. Pagkatapos ay brutal na pinatay ng malaking bakulaw na si General Silva ang isa sa mga nakatatanda ng nayon habang sumisigaw para kay Caesar. Natatakot, umakyat si Noah sa tore kung saan may tirahan ng ibon sa itaas, ngunit nakita siya ni Silva mula sa malayo at nagsimulang sumunod sa kanya. Sa loob nito, pinalaya ng mag-ama ang pinakamaraming agila hanggat maaari bago maging huli ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Silva sa lugar at sinaktan si Coro. Sinubukan ni Noah na tumulong, ngunit itinapon siya palabas ng tore at tuluyang namatay si Coro. Sa umaga, nagising ang walang malay na si Noah sa gitna ng mga guho ng kanyang tahanan. Ang pinakakinatatakutan niya ay nagkatotoo nang matagpuan niya ang bangkay ng kanyang ama sa malapit. Nadurog ang puso, binigyan ng batang unggoy si Coro ng libing at naghanda upang subukang hanapin ang iba pa niyang angkan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang agila ni Coro at lumipad, nagsesenyas na sundan siya ni Noah. Pagkatapos ay sumakay ang batang unggoy sa kanyang kabayo at pumunta sa lagusan kung saan niya nakita ang taong babae ilang araw na ang nakakaraan. Mahigpit na binalaan siya ng kanyang ama na huwag lumampas sa lagusan patungo sa Valley of Shadows, ngunit napansin ni Noah ang ilang bakas ng paa patungo doon. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at sa huli ay pumasok sa lagusan sakay ng kabayo. Nang makarating siya sa kabilang panig, nakita niya ang mga guho ng mga gusali ng tao na ngayon ay natatakpan ng mga halaman. Ang batang unggoy ay patuloy na naglalakbay ng walang anumang magandang plano at nagpapahinga kung kinakailangan. Muling lumitaw ang agila ni Coro kinaumagahan at sinubukan ni Noah na makipag-ugnayan dito sa pamamagitan ng awit na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Gayunpaman, tinanggihan ng agila ang kanyang utos at kinalmot ang kanyang braso bago lumipad palayo. Isang hapon, si Noah ay napunta sa isang bukid sa kagubatan na tila may nangyaring labanan kamakailan. Habang tinitingnan ng lugar, nahulog si Noah sa salamin na kisame at sa isang bitag. Habang binababa niya ang sarili mula sa bitag, nakatagpo niya ang isang orangutan na nagngangalang Rocka. Noong una ay inakala ni Rocka na kasama niya ang mga unggoy na may maskara, ngunit ipinaliwanag ni Noah ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Rocka na ang kanyang angkan ay sinalakay din ng mga mananalakay, at ang isa sa mga kaibigan niya ay brutal na pinatay. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng sahig ng kagubatan kung saan siya nagtayo ng isang tahanan. Kasunod nito, ipinakita ng orangutan kay Noah ang kanyang iniingatan na libro, isang bagay na hindi pa nakita ng batang unggoy. Higit pa rito, ipinaliwanag din ni Rocka na siya ay kabilang sa Order of Caesar, isang grupo na sumusunod sa mga turo ng tunay na Caesar. Idinidikta ng mga turong ito ang karamihan sa mga batas sa daigdig ng unggoy, at ang ilang angkan ay may mga nakatatanda na patuloy na ipinapasa ang mga batas na ito sa mga kabataan. Sa kasamaang palad, si Rocka na lang ngayon ang tanging miyembro ng grupo. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang mga nakamaskarang unggoy ay sumusunod sa isang malupit na unggoy na tinatawag ang kanyang sarili na Proximus Caesar. Kinuha niya ang mga paraan ni Caesar, at binago at sinira ang mga ito para sa sariling kapakinabangan. Sinabi rin ng matalinong matandang orangutan kay Noah ang tungkol sa panahon kung kailan magkakasamang namumuhay ang mga tao at unggoy, isang bagay na lubos na pinaniniwalaan ni Caesar. Gayunpaman, pinutol ni Noah ang pag-uusap at binigyang diin na dapat siyang bumalik sa kanyang kabayo at magpatuloy na hanapin ang iba pa niyang angkan. Sa kanilang paglabas sa tahanan ni Rocka, muli niyang nakita ang babaeng tao at agad itong itinaboy ni Noah. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Rocka na sinundan siya ng babae mula sa kanyang nayon.
Ang impormasyong ito ay sapat na para ilabas ni Rocka ang kanyang kabayo at samahan si Noah sa kanyang paghahanap. Nang gabing iyon, nagkampo ang dalawa at kumain ng kung anumang pagkain na mahahanap nila. Hindi nagtagal, lumitaw ang batang babae malapit sa kanilang kampo at nagnakaw ng 2 prutas. Bago siya mapag-alitan ni Noah, pinigilan siya ni Rocka at sinabing sinusundan lang siya nito dahil sa matinding gutom. Hiniling niya kay Noah na ibigay sa kanya ang kanyang kumot para mainitan. Ang batang unggoy ay tumangging gawin ito, sinabi na ang kumot ay pag-aari ng kanyang ina at mahalaga ito sa kanya. Ngunit si Rocka ay nagbahagi kay Noah ng turo ni Caesar at hiniling sa kanya na magpakita ng awa sa ibang mga nilalang. Nag-aatubili si Noah at ibinigay sa babae ang kanyang kumot. Napansin ng orangutan na ang babae ay medyo matalino, hindi katulad ng ibang tao, na naging mangmang pagkatapos ng virus. Kasunod nito, pinangalanan siya ni Rocka na Nova, kasunod ng pangalan ng taong babae na naging kaibigan ni Caesar. Inihayag niya na si Caesar ay pinalaki din ng mga tao, at siya ang una sa mga nakatatandang mga unggoy. Kaya, ang mga alamat at aral na may kaugnayan sa kanya ay mahalaga. Kinagabihan ay dumating si Noah sa obserbatoryo at tumingin sa mga bituin sa pamamagitan ng teleskopyo. Pagkatapos ay tumingin ang babae sa teleskopyo at tumugon ng may katulad na pagtataka. Ikinagulat ito ni Noah dahil ang mga tao sa panahong ito ay hindi nagtataglay ng parehong kapasidad sa pag-iisip at saklaw ng emosyon gaya ng mga unggoy. Kinabukasan ay sinabi niya kay Rocka ang pangyayari at sa wakas ay pumayag na isama ang babae. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang zebra na kumakain ng damo. Palibhas ay naaliw, bumaba sila sa kanilang mga kabayo at sinundan ang zebra, at napansin nila ang malaking kawan na umiinom mula sa kalapit na bangin. Sa kanilang lubos na pagkagulat, isang grupo ng mga tao ang dahan-dahan ding nagkukumpulan sa paligid ng bangin. Si Nova ay makikitang emosyonal na nakatingin sa kanila, ngunit hindi sila katulad niya. Bagamat mukhang malusog, malakas, at maayos ang pananamit ni Nova, ang mga taong ito ay mukhang malnourished at nakasuot ng mga sinaunang damit. Nang makitang natagpuan na ng babae ang kanyang kinabibilangan, nagpa siya si Noah na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sinabi niya kay Rocka na manatili kay Nova at sa mga tao at turuan sila ng mga paraan ni Caesar. Bago umalis, ibinigay ng matalinong orangutan kay Noah ang kanyang kwintas na naglalaman ng simbolo ng Order of Caesar. Pagkatapos ay bumalik si Rocka kay Nova, na pinagmamasdan pa rin ng grupo ng tao na may luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi positibo ang tugon niya nang mapansin niyang papaalis si Noah. Sinubukan niyang bumalik sa kanya ngunit hindi naintindihan ni Rocka ang sitwasyon at inakay siya patungo sa grupo ng mga tao. Lumala ang mga bagay nang makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga unggoy ni Proximus at nagsimulang tipunin ang mga tao. Nagtago si Nova sa damuhan habang si Rocka ay sinusubukang protektahan siya mula sa galit ni Silva na tila hinahanap siya. Sa kasamaang palad, nahanap siya ng masamang unggoy at malapit na siyang mahuli, ngunit bago nila ito magawa, dumating si Noah sa tamang oras at iniligtas si Nova. Kahit papaano ay nagawa ng tatlo na malampasan ang mga kontrabidang unggoy at nakarating sa kalapit na baybayin. Pagkatapos ng maigting na sitwasyon, sa wakas ay nagsalita si Nova sa unang pagkakataon at sinabing ang tunay na pangalan niya ay May. Sinabi niya kay Noah na dinala ng Coastal Clan ang kanyang mga kanayon sa isang bunker na gawa ng tao. Nilinaw din niya na ang pangunahing motibo niya ay maghanap ng mas maraming tao. Sa sumunod na eksena, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakarating sila sa tulay. Sa kasamaang palad, muli silang na-corner ni Silva at ng kanyang mga unggoy. Sa sumunod na labanan, sinubukan ng isa sa mga unggoy na agawin si May at sa huli ay nahulog sa ilog. Nakakapit siya sa lambat at nagawa ni Rocka na iligtas siya ngunit sumabit siya sa lambat. Ito ay nagpapatunay na walang saysay, at sa lalong madaling panahon, nakuha ni Silva sina Noah at May bago siya lumapit sa lambat na may dalang kutsilyo. Sa maigting na sandaling ito, ipinaalala ni Rocka kay Noah ang mga salita ni Caesar, mas malakas ang mga unggoy kung magkakasama. Pagkatapos ay pinutol ng malaking bakulaw ang lambat na naging sanhi ng pagkalunod ni Rocka sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ng insidenteng ito, dinala sina Noah at May sa pamayanan ni Proximus, na nasa tabi mismo ng higanteng vault na matagal na niyang sinusubukang buksan. Doon, muling nakasama ni Noah sina Dar, Suna, at Anaya bago dinala kasama si May upang makilala si Proximus. Nakita ni Noah na ang pinuno ng mga mananalakay ay may isang taong tagapayo, si Trevathan.
Ang tao ay kusang loob na sumusunod kay Proximus dahil tinanggap niya na ang paghahari ng sangkatauhan sa Earth ay matagal nang nawala. Ipinaliwanag ni Proximus na plano niyang buksan ang vault na pinaniniwalaan niyang may ilang advanced na sandata ng tao. Gusto niyang gamitin ang mga ito para sakupin ang lahat ng angkan ng mga unggoy. Bagaman binalaan niya si Noah na hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao, sa palagay niya ay maaaring maging kapaki-pakinabang ang batang unggoy sa kanyang mga adhikain. Kasunod nito, nakipag-usap si Noah sa kanyang ina na tinanggap na nila na wala na ang kanilang tahanan. Nagsimula na ring mawalan ng pag-asa ang ating bida hanggang sa nakita niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Rocca. Ipinaalala nito sa kanya ang mga paraan ni Caesar at kinumbinsi ng batang unggoy ang kanyang sarili na mali ang paniniwala ni Proximus. Pagkatapos ay hinanap ni Noah si May at kinumpronta siya sa kung ano talagang gusto niya. Sinabi ni May sa kanya na naghahanap siya ng isang bagay tulad ng isang libro na makakatulong sa mga tao na makipag-usap muli. Kasunod nito, ang dalawa, kasama sina Suna at Anaya, ay nagplano na sirain ang nasa loob ng vault sa pamamagitan ng pagbasa dito upang mawalan ito ng silbi. Gayunpaman, nahuli sila ni Trevathan at sinabi sa kanila na ang kanilang mga pagtatangka ay magiging walang saysay. Sinubukan siyang kumbinsihin ni May na sumama sa kanila, ngunit tuluyan nang sumuko si Trevathan sa sangkatauhan. Nagbanta pa siyang ilalantad ang kanilang plano kay Proximus. Nang walang ibang pagpipilian, sinakal siya ni May hanggang sa mamatay at ipinatapon sa mga unggoy ang katawan nito sa tubig. Sa sumunod na eksena, nagtanim sila ng mga pampasabog sa paligid ng dam na nakapaligid sa pamayanan ni Proximus. Nakahanap din sila ng lihim na daanan na nagdala sa kanila sa bunker na naglalaman ng vault. Sa loob, nakahanap ang mga unggoy ng aklat na nagpapakita ng mga unggoy sa loob ng kulungan sa zoo na nagpapakita ng panahon kung kailan kinokontrol ng mga tao ang Earth. Samantala, ini-activate ni May ang generator at nakahanap ng revolver kasama ang isang libro na nagkataon na isang deciphering key sa loob ng makinarya ng vault. Lingid sa kanilang kaalaman, aksidente rin niyang nabuksan ang main gate sa vault. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang grupo sa vault hanggang sa nakasalubong nila si Proximus at ang kanyang mga unggoy. Binihag ng isa sa kanyang mga tinyente na si Lightning, si Suna habang hiniling ni Proximus na aminin ni May kung ano ang kanyang plano. Bilang tugon, inilabas niya ang revolver at binaril si Lightning sa dibdib na ikinamatay niya. Nang tanungin ni Proximus kung mayroon pang ibang mga baril, sinabi ni May na hindi niya makukuha ang nasa loob at nagpatuloy na pasabugin ang dam at binaha ang bunker. Ang mga unggoy ni Proximus ay agad na namatay habang ang Eagle Clan ay nagsimulang umakyat sa taas. Sa kabilang banda, si Noah ay hinahabol ni Silva, ngunit nagawa niyang sumiksik sa puwang kung saan masyadong malaki si Silva para magkasya. Naging sanhi ito upang tuluyang malunod ang malupit na bakulaw. Ang mga unggoy pagkatapos ay umakyat sa tuktok ngunit nahanap sila ni Proximus at sinimulang salakayin si Noah para sa pagsira sa kanyang mga plano. Gusto niyang yumukod sa kanya si Noah bago siya patayin ngunit sinimulan ni Noah ang pagbigkas sa kanta ng kanyang ama upang utusan ang mga agila. Hinikayat nito ang natitirang angkan ng agila na sumama sa kanya sa pagbigkas at sa lalong madaling panahon, ang mga agila ay nagpatuloy sa pag-atake kay Proximus. Kinalmot at tinuka nila si Proximus hanggang sa nahulog siya sa bangin at namatay sa masakit na kamatayan. Pagkatapos ng labanan, inakay ni Noah ang mga unggoy pabalik sa kanilang tahanan kung saan sila nagsimulang muling magtayo. Makalipas ang ilang araw, nilapitan sila ni May para magpaalam kay Noah. Sinabi niya na sumasang-ayon siya sa isang bagay na sinabi ni Proximus, gagawin ng mga tao ang lahat para sa kanilang sarili. Inamin ni May na sinusubukan niyang ibalik ang mga tao upang mabawi ang kanilang planeta, ngunit nagtanong si Noah kung ang mga unggoy at mga tao ay maaaring mamuhay ng mapayapa. Sa huling eksena, naglakbay si May sa lugar ng eroplano kung saan matatagpuan ang satellite base na gumagana pa rin at tinitirhan pagkatapos ng 300 taon. Ibinigay niya ang decipher key sa isang babaeng nagngangalang Corina na dinala ito sa kanyang koponan. Pagkatapos ay ginamit nila ang susi upang maisaaktibo ang napakalaking satellite dish at matagumpay na nakipag-ugnayan sa iba pang mga pamayanan na nagbigay ng pag-asa sa pagpapanumbalik ng sibilisasyon ng tao. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.